Hello po. Good evening sa ating lahat. Sama-sama po tayong mag-pray para sa bansa natin. Lahat tayo, naway ingatan tayo ng Panginoong Diyos. Sa lahat po ng mga sakuna at pag-ulan, pagbaha, bagyo, naway ingatan at iligtas tayo ng Panginoong Diyos buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po ang Bicol, Aurora, lahat po, Isabela, Bulacan, lahat po tayo, Metro Manila. Ngayon, ingatan tayo ng Panginoong Diyos. Pray lang po tayo mga kapatid. Pangako ng Diyos sa atin, hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Dito sa amin, maulan na rin po. Kaya habang umuulan ay naghihimay po kami ni blessing ng malunggay para meron po tayong magugulay kahit ulan-ulan. Naghihimay tayo ng malunggay kasi ang malunggay po ay maganda sa ating kalusugan. Tinutay ko na po yung malunggay kanina kasi pagka lumakas ang hangin, mababali lang, matanggal ang mga dahon, sayang. Kaya inunahan ko na po yung hangin, bagyo, para sayang kasi ang gulay. Mahal din to sa palengke pag atin pong binili. Kahit maliit lang ang lote natin, mapalad yung may malaking lupa, lote, malaya kayo makapagtanim ng gulay, malunggay. So mga kababayan, yung pong nangyari sa ating bansa, panay pag-ulan, yung hula po ng isang Nigerian pastor. So nagaganap po sa ating bansa yung pong hula. So hindi natin ang tawad ang ating mga kasalanan sa Panginoong Diyos. Marahil maraming kasalanan ng ating bansa, kasama na tayo doon. Hindi lang natin ibintang sa gobyerno ang kasalanan, sa korupsyon. Marami namang ginagawang kasalanan ng tao, hindi lang naman korupsyon. So pati tayo may mga pagkukulang din sa Diyos. Marahil kulang tayo sa prayer, kulang tayo sa pagsamba. Kaya hindi lamang natin ibintang sa gobyerno ang ating kasalanan, kundi lahat tayo. Hindi lamang naman ang kasalanan, hindi lang naman po pagnanakaw sa pera. Marami pong kasalanan ng tao. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, paglalasing, drugs, pambababae, panlalalaki, o pagsasama ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, di ba? Karumal-dumal sa Panginoong Diyos yan. O maraming nagsisiping, nagsasama na hindi naman kasal. So illegal yon. So dapat po ay marami talaga tayong kasalanan. No, hindi lamang po. Marahil po ay kitang-kita lang po yung malaking kasalanan sa gobyerno kasi korupsyon, naka-record. Naka-record kasi yan ang pera sa gobyerno. Yun naman ginagawa natin araw-araw. Hindi naman naka-record yan sa pero naka-record yan sa mata ng Diyos. Yung ginagawa natin araw-araw, naka-record ang lahat ng ginagawa natin at pananagutan natin ang lahat ng ginagawa ng tao. So sabi nga, mabuti man o masama, 2 Corinto chapter 5 verse 10, lahat ng tao haharap sa Diyos. Kaya
Yun po mga kapatid, habang naghihimay po tayo ng malunggay ay nakipagkwentuhan po ako sa inyo para hindi po sayang yung oras kasi ang buhay natin, wither lang. Hindi natin masabi ang buhay natin bukas. No? Kasi, di ba, may dalawang bagay na tiyak na mangyayari sa buhay ng tao. Mayaman, mahirap, sikat, hindi sikat, may pinag-aralan o wala. O, di ba? Tiyak na magaganap sa tao, hindi kayang takasan yon. Ano yung una? Kamatayan. Hindi kayang takasan ng tao yan. Kahit sikat ka, mayaman ka, magaling ka, hindi mo kayang takasan ng kamatayan kasi sabi ng Hebrew 9:27, may tinakda sa tao na minsan lamang mamatay pagkatapos paghuhukom. So lahat tayo nakatakda ang kamatayan. Yun. Kaya hindi sinabi ng Diyos na bukas, hindi sinabi niya kung ilang taon lang tayo. Kasi tiyak na tayo matatakot. Di ba? Kaya tiyak po na magaganap sa buhay ng tao ang kamatayan. At pangalawa, yun pong second coming, pagbabalik ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Tiyak na magaganap yun. Babalik siya na parang isang magnanakaw na hindi natin alam ba kung hating gabi, madaling araw o anumang oras, babalik siya para kuhanin niya ang lahat ng mga sumasampalataya at namumuhay sa kalooban ng Diyos, kalooban ng Ama, no? At pag kinuha na ng Diyos ang lahat ng mananampalataya dito, doon na ibubuhos ng Diyos yung galit niya sa mundo. Kaya dito na maghahari yung Antichrist. Malaya na silang makapaghari dito sa mundo. At yun. Kaya kapag naghari ng Antichrist sa mundo, ay nakalagay sa Revelation, ay sa pilitang tatakan ang lahat ng tao. Mayaman, mahirap, dukha, aba. Kaya sa pilitan, hindi ka pwedeng bumili o magbenta kung wala kang tatak. Kaya habang malaya pa tayo ngayon, yan, malaya pa tayong maglingkod sa Diyos, sumamba sa Diyos, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos dahil kapag dumating na po yun, yung kamatayan at yung second coming, yun na. At isa pang katotohanan na dapat malaman ng tao, may langit. Ang langit po ay tirahan ng Diyos, ang kingdom of God, at doon pupunta ang lahat ng naniniwala at nanampalataya at sumusunod at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Lahat ng mga na-born again, pupunta sa langit. John chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Kaya, maliban ma-born again na isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. At maliban na ma-born again na isang tao, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya, kailangan ma-born again talagang tao para makita niya ang kaharian ng langit at makapasok siya sa kaharian ng langit. Di ba mga kapatid? Yun po yun. At walang pwedeng makarating sa langit dahil may mabait ka, may relihiyon ka. Walang relihiyon na ganun. Ang makarating sa langit po, yung totoong nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas at namumuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos. Yun lang makakapasok doon. Walang relihiyon kasi John 14:6, sabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama kundi sa magitan niya. At isa pa pong katotohanan dapat nating malaman, bukod sa may langit, meron pong impyerno.
Ang impyerno po ay tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ang impyerno po ay siyang pangalawang kamatayan ng tao. Namatay ka pisikal at kapag naparusahan ka, wala kang relasyon kay Jesus Christ, automatic, ang taong walang relasyon sa Diyos, automatic impyerno. Pag siya namatay, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, ang sabi ng Pahayag 21:8, lahat ng duwag, taksil, sinungaling, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mamamatay tao, so lahat sila ay itatapon sa lawang apoy na naglalagablab na siyang kalawang kamatayan. At pangalawa, nga kapatid, Revelation, Pahayag, chapter 20, verse 10, maghihirap sila doon, kasama ang halimaw, ang diablo, at ang mga daya, mga bulaang propeta. Magkakasama sila doon pahirapan, araw at gabi, magpakailan-kailan pa man. Kaya mga kapatid, yun pong apat na katotohanan sinabi ko sa inyo na tiyak na magaganap sa buhay ng tao. Ang kamatayan, ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, at ang langit na inihanda ng Diyos sa lahat ng naniniwala at nanampalataya sa Kanya, at ang impyerno ay inihanda ng Diyos doon sa hindi naniniwala at tumatanggi sa Kanya, at sa diablo na siyang magdaraya, at sa lahat ng kanyang mga kampon. Tatapon sila doon araw at gabi, magpakailan-kailan pa man. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong pagtsatsaga at pakikinig. Habang ako'y naghihimay ng malunggay, ay nakikipagkwentuhan po ako sa inyo. Nandiyan po ba kayo? Salamat po sa inyong pagtsatsaga. At naway may mabuhay po kayong lahat. I-bless ang inyong buhay, inyong pamilya, mga estudyante, makatapos kayo sa inyong pag-aaral, tsaga-tsaga lang kayo. At yung mga magulang ay bigyan ng malusog na pangangatawan. Pagpalain ng Diyos ang ating mga teacher, pagpalain ng Diyos ang ating gobyerno, pagpalain ng Diyos ang ating bansa. Nawa ay kahabagan tayo kaawaan ng Diyos na itong nangyaring mga bagyo at pagbaha, lindol, gisingin tayong lahat, buong Pilipinas, na magsisi tayo at magkaisa tayong isa lang ang ating sampalatayan ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Walang iba, wala nang ibang Diyos. Siya lang ang dapat nating kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas ng buong mundo, ng langit at ng lupa, ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at panonood nyo sa aking video. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay pakishare po at pakilike, comment po dito sa aking video. Maraming salamat po. We love you all po. God bless inyong lahat. To God be all the glory. Bye-bye. Paalam muna.